Paglabas nga nila ng ruin ay nagulat ang ating bida nang sabihin ni Chen Hao na wala silang nakita na lumabas mula sa ruin. Huwag mo akong gawing tanga, wika pa nga nito, dahil kahit na hindi pa daw siya nakakapasok ng ruin ay alam niyang walang makakalabas ng ruin hanggat hindi nila nakukuha ang formation core. Sinabi naman ni Tandang Bailey na malamang sa ang perlas ay space transfer tool o parang teleportation tool, kaya mas mahihirapan na naman daw silang patayin ang mga ito sa susunod nila itong makita. Natahimik na lang naman si Chen Hao habang iniisip kung ano ang pinag-uusapan ng dalawang mamo na ito. Malamang sa limitado lang naman siguro ang perlas nilang ganun, wika ng ating bida, at pwede din daw na ang ginamit ng puppeteer ay ang huling perlas na nila. Pwede ding hindi, wika naman ni Tanda, dahil wala naman daw sa mapanganib na sitwasyon ang puppeteer pero ginamit niya pa din ito. Kaya hindi daw nila pwedeng ituring na huling baraha o paraan ito ng puppeteer upang makatakas sa kanila, at malamang na hindi limitado ang ganong perlas na meron sila. Iniisip nga ng ating bida na may punto si Tandang Bailey, dahil nakalaban lang naman ng patas si Tandang Bailey sa puppeteer matapos niyang ilabas ang espiritu mula sa talisman. Isa pa ay hindi naman daw kailangang labanan ng puppeteer si Tanda kung talagang nais niyang makatakas, dahil pwede naman niyang kunin na bihag ang ating bida o iba pang estudyante sa vital class. Bigla namang sinabi ni Tandang Bailey sa ating bida na hindi na niya kailangan pang isipin ang nangyari, at masyado na daw napapahirapan ang utak niya, hayaan mo nang ang intelligence department ang gumawa at humanap kung saan nagtungo ang puppeteer, wika pa nga niya. Bigla namang napaatras ang ating bida nang sabihin ni Tanda na ilabas na niya ang mga armor upang ma-record na ang lahat ng merits niya sa ruin na ito. Paglabas nga niya ng seal ay napapaisip pa si Chen Hao sa kung ano ito. Ilang sandali pa ay nilabas ng ating bida ang isang bundok ng armor nang nakuha niya mula sa Shokoi. Hindi nga makapaniwala si Tandang Bailey sa nakikita niya dahil mas madami daw pala ito kaysa sa inaakala niya. Natulala naman ang iba matapos makita ang isang bundok ng armor na nakuha ng ating bida mula sa ruin. Ilang sandali pa ay naalala ni Tandang Bailey ang mga itim na baluti, kaya sinabi niya na alam kong meron ka pang tinatago at ang mga armor na ito ay gagamitin para sa ikakabuti at seguridad ng lahat, kaya ilabas mo na. Sige na nga, wika ng ating bida, at muli nga niyang nilabas ang isa pang bundok ng baluti at sinabing yan na talaga ang lahat ng meron ako. Hindi nga makapaniwala ang mga ito at akala daw nila ay maganda na ang naging achievements nila dahil nakakuha sila ng ilang sets ng armor, pero ang ating bida ay ilang bundok ng armor ang nakuha, masyado talagang astig at kahanga-hanga ang nilalang na ito, wika pa nga nila. Samantala tinatanong naman ni Tandang Bailey ang ating bida kung bakit o hindi pa niya nilalabas ang mga itim na baluti, pero anong itim na baluti daw ba ang sinasabi ni Tandang Bailey at hindi niya daw alam ang tungkol sa mga ito kaya hindi niya maunawaan ang sinasabi ni Tandang Bailey. Sabay mabilis na lumapit kay Tanda at siniko ito. Mukhang ayaw nga daw talagang ibigay ng ating bida ang mga itim na baluti sa dragnet at snares, pero sigurado naman daw na may dahilan si Lucio, kaya naman sinabi niya na amanes na tayo at wala na akong utang na loob sayo patungkol sa prutas. Ang prutas nga na tinutukoy ni Tandang Bailey ay ang celestial fruit ng ating bida na binigay niya dito sa Season 2 habang nasa ruin sila, at dahil din sa celestial fruit kaya nag-breakthrough sa A-rank si Tandang Bailey. Maganda nga ang ngiti ng ating bida habang sinasabi na quits na sila at malinaw ang usapan, walang itim na baluting nakita si Tandang Bailey sa ruin o wala siyang alam tungkol sa itim na baluti. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Tandang Bailey na naka-record na ang merits ng mga estudyante, at pagsapit daw ng hapon ay may susando na sasakyan sa kanila upang ihatid sila sa kani-kanilang paaralan. Habang lumilipad nga palayo si Tandang Bailey ay sinabi nito na kailangan niyang bantayan ang mga bronze armor na dadalhin sa kapital kaya mauuna na siya sa kanila. Malamang nga daw sa importante ang mga bronze na baluti kaya kailangang isang dragnet ang magbantay at dala nito sa kapital. Sinabi naman ng isa na importante talaga ang mga baluti na yun, dahil makakagawa ng mga kabalyero ang dragnet at snares gamit ang mga baluti at siguradong lalakas ang depensa natin sa border, wika pa nga nila. Samantala habang nakatingin ang magkapatid sa paalis na si Tandang Bailey ay bigla namang lumapit ang mga nakasama nila sa ruin at tinatawag ang pangalan ng magkapatid. Nang mapansin nga ng ating bida na nais na namang yakapin ni Kapitan Mo ang kanyang mga binti gamit ang leg grab niya ay mabilis itong iniwasan ng ating bida kaya naman tumalpak ito sa lupa. Habang ang iba naman ay nagpapasalamat pa din sa ating bida, kung hindi nga daw dahil sa tulong niya ay hindi sila makaka-earn ng merit sa ruin na ito.
Lumapit din naman ang mga nakasama ni Xiaoyu kaya naman napalibutan na ang magkapatid ng mga estudyante na tumatanaw ng utang na loob sa kanila at lubos na humahanga. Hanggang sa ilang sandali pa ay dumating naman si Chen Hao at sinabing inutusan siya ni Tandang Bailey upang ihatid sa provincial capital ang magkapatid, kung saan nakapagpa-reserve na din daw sila ng hotel para sa kanila. Kaya naman nagpaalam na ang magkapatid sa mga nakasama nila sa ruin. Pagsapit nga ng hapon sa isang hotel, ay sinabi ng ating bida na naalala niya ang puppeteer na nagbigay sa kanya ng puting maskara. Sinabi din naman ni Xiaoyu na may naaalala din siya at ang tinutukoy nga niya ay ang silver na fishda. Bigla ngang nanlaki ang mga mata ng ating bida habang iniisip na malayo na sila sa karagatan ngayon, at kung paano siya makakahanap ng ipapalit sa silver na fishda ni Xiaoyu. Pinapalabas nga ni Xiaoyu ang fishda sa ating bida, na siya bilang naman na wala silang mga gamit dito sa hotel upang lutuin ang isda. Kaya hindi pa niya ito makakain at hindi na muna niya ito kailangang makita. Pero dahil sa makulit si Xiaoyu ay tinanong ng ating bida kung wala ba siyang tiwala sa kanyang kuya, at sinabing wala nga daw. Kaya naman napapaisip na ang ating bida dahil pag ganitong seryoso daw si Xiaoyu ay walang makakapagpabago ng isip niya. Nabubulol nga ito habang sinasabi na, matapos kong ilagay ang fishda sa mountain seal ko ay hindi ko akalain nakakainin ito ni Chaos, at napakunot nga sa galit si Xiaoyu. Habang tinatanong kung sino daw si Chaos, sinabi naman ng ating bida na si Chaos ay ang espiritu ng kanyang divine water. Dating ahas si Chaos wika pa nga ng ating bida pero matapos malagpasan ang kaparusahan ng langit ay nag-evolve siya at naging isang dragon. Pinangalanan ko siyang Chaos dahil hinigop niya ang lahat ng mist of chaos. Matapos nga daw maging dragon si Chaos ay diretso lang na natutulog si Chaos sa loob ng kanyang seal. Kaya wala daw mag-aakala na matapos niyang ilagay ang silver na fishda sa kanyang seal ay gising si Chaos upang kainin ito. Mabilis ang pangyayari wika pa nga ng ating bida at hindi daw talaga niya ito inaasahang mangyari. Kuha ko na wika naman ni Xiaoyu, kaya naman natuwa ang ating bida at sinabing alam niya na mauunawaan ng kanyang kapatid na aksidente at hindi niya sinasadyang ipakain kay Chaos ang fishda niya. Pero iba pala ang ibig sabihin ni Xiaoyu, sinabi nga nito na kinain ni Chaos ang fishda ko. Kaya pag kinain ko si Chaos ay amanes na tayo tama ba? At nagbigay na nga lang ng negative points ang ating bida sa kanyang kapatid, sabay sinabing hindi naman nabubuhay na nilalang si Chaos kaya hindi mo siya pwedeng kainin. Samantala kinabukasan naman sa base ng Dragnet ay binabasa ni Zujin ang mga ginawa at naging achievement ng ating bida, at bigla nitong tinanong si Nieting kung ano ang palagay niya sa kung bakit tinamaan ng kidlat si Lu Shu. Nagtaka kapawika naman ni Nieting, dapat dati pa tinamaan na siya ng kidlat dahil sa mga pinaggagawa niyang kalokohan at sinasabi niya. Natawa naman si Zujin at sinabing, huwag kang nagagalit nag-usap na tayo dati patungkol sa kaparusahan ng langit, at sa aking palagay ang kidlat na tumama kay Lu Shu ay dahil sa pag-evolve ng isang nilalang. Sa paniniwala o pananaw nga daw ni Zujin ay tumatama lamang ang kaparusahan ng langit sa sinumang makakarating sa peak ng A-rank, dahil ang paghamon nga daw sa kapalaran ay tiyak na makukuha ang atensyon ng Heaven's Will. Pero hindi pa naman daw A-rank si Lu Shu, kaya malamang na nag-evolve ang isang nilalang na pag-aari niya. Kung ganun nga ang nangyari ay anong nilalang sa tingin mo ang nag-evolve wika naman ni Nieting? Sinabi naman ni Zujin na mahirap alamin kung anong nilalang ang nag-evolve, pero ang alam daw niya na tamang gawin ni Nieting ay ang tanungin ng ating bida patungkol sa kaparusahan ng langit upang makapaghanda siya. Dahil itong si Nieting nga daw ay malapit nang maabot ang peak ng A-rank o pinakamataas na antas ng pagiging A-rank. Tumirik naman ang mga mata ni Nieting sa galit habang tinatanong si Zujin kung seryoso ba siya sa sinasabi niya na tanungin si Lu Shu patungkol sa kaparusahan ng langit. Sa pagkakaalam nga daw kasi nitong si Zujin ay si Lu Shu lang ang nakasurvive sa kaparusahan ng langit makalipas ang ilang daang taon. Kaya kailangan daw tanggapin ni Nieting na mas may karanasan ang ating bida sa kanya at wala naman mawawala sa iyo pag tinanong mo siya wika pa nga ni Zujin. Lalo namang nagalit si Nieting at sinabing dahil basta tinamaan siya ng kidlat ay may pribilehiyo na siya upang sabihin mo na mas makaranasan siya kaysa sa akin, at mukhang hindi nga daw naunawaan ni Nieting ang ibig niyang sabihin. Ito na nga daw ang dahilan kung bakit niya nasasabi na magaling magpagalit ng tao ang ating bida. Dahil maging itong si Nieting na laging kalmado at nakakapag-isip ng tama ay nawawala sa hulog pag naririnig ang pangalang Lu Shu. Hanggang sa ilang sandali pa ay biglang tinatawagan ni Nieting ang ating bida, kaya naman iniisip ni Zujin kung magpapakumbaba na ba si Nieting kay Lu Shu upang tanungin kung paano malalagpasan ang kaparusahan ng langit.
Matapos nang sagutin ng ating bida ang tawag niya ay tahimik lang naman si Nieting, kaya napapaisip si Zujin kung sinagot daw ba talaga ni Lushu ang cellphone dahil hindi naman nagsasalita itong si Nieting. Samantala napapaisip naman ang ating bida kung bakit siya tinawagan ni Nieting, na hindi naman nagsasalita. At tinanong nga din ni Xiaoyu kung sino ang tumatawag at bakit hindi naman sila nagsasalita. Hanggang sa sinabi ni Nieting na nabalitaan niya daw na tinamaan ng kidlat ang ating bida, na natahimik at nainis na nga lang dahil sa pinagtatawanan siya ni nito. Humahagalpak nga sa tawa itong si Nieting habang sinasabi na ang sarap asarin ni Lushu. Pero biglang tumunog ang cellphone nito, may nagpadala nga sa kanya ng balita patungkol sa South American ruins. Madami nga daw ang namatay at sugatan matapos maglaban ng puppeteer at saint sa ruin, pero bandang huli ay walang makapagsabi kung sino ang nanalo sa kanilang laban. Hindi nga daw inasahan ni Nieting na malala ang magiging katapusan ng ruin sa South America, pero ang puppeteer umano ay hindi maaari na magpakita o makita sa dalawang magkaibang lugar ng sabay, kaya naman malamang daw na hindi lang iisa ang puppeteer. Sinabi naman ni Zujin na walang nabanggit ang kanyang tatay na may dalawang puppeteer at parehas pang A-rank, puwera na nga lang daw kung ang mga nakalaban nilang ito ay iilan lang sa mga sinaunang tao at malamang na mas madami pa sila. Bigla ngang napatayo si Zujin at naalala niya daw na 2 beses nang nakalaban ng ating bida ang puppeteer, at malamang na dahil sa mga kakaiba niyang ginagawa kaya kasalukuyan siyang target ng puppeteer ngayon, at tinanong si Nieting kung kailangan na ba nilang mag-ingat at puntahan ang ating bida. Pero tinanong lang naman siya ni Nieting kung anong kakaiba ang sinasabi niya at mukhang si Zujin nga daw ang may kakaibang pinapahiwatig. Sinabi nga din ni Nieting na hahayaan na muna niya ang mga tauhan nila sa ibang bansa upang matyagan ang puppeteer. Pero malamang daw na hindi sapat ang mga tauhan nila upang bantayan at matyagan ang puppeteer, dahil nga sa wala pang nakakakita ng tunay na itsura ng mga ito, at kung anyong tao nga din daw ang mga ito ay madali lang para sa puppeteer ang makihalubilo sa kanila nang hindi nila nalalaman. Tama ka dyan, wika naman ni Zujin, at dapat nga daw bigyan ng abiso ni Nieting ang ating bida, dahil hindi nila pwedeng maliitin ang puppeteer at hayaang malagay siya sa panganib, na sinang-ayunan naman ni Nieting kaya muli niyang tinatawagan ang ating bida. Pero nagdilim ang mukha nito at tumirik ang mga mata, dahil sa hindi niya matawagan si Lushu, mukhang naka-blacklist na daw siya sa cellphone ni Lushu kaya naman si Zujin na lang daw ang tatawag. Matapos namang tawagan ni Zujin ang ating bida ay tinanong ni Xiaoyu kung ano ang nangyari, sinabi nga daw sa kanya ni Zujin na hindi lang iisa ang puppeteer kundi ay 2. At sinabi din daw ni Zujin na kailangan muna niyang magtago sa ibang bansa gamit ang ibang pagkakakilanlan para na din sa kanyang kaligtasan. Huwag kang matakot, pag nagpakita sila ay papatayin ko sila, wika naman ni Xiaoyu. Pero sinabi ng ating bida na imposible ang sinasabi niya dahil 2 A-rank daw ang puppeteer na pinag-uusapan nila. Ito na nga din daw marahil ang dahilan kung bakit kakaiba ang pakiramdam niya nang makita niya ang puppeteer sa ruin. Dahil bukod nga sa magkaiba ng pangalan ang mga ito ay magkaibang puppeteer din ang nakita niya sa magkaibang ruin. Iniisip nga din ng ating bida kung ang puppeteer ba ang dahilan kaya siya tinawagan ni Nieting, pero matapos niyang maalala ang sinabi ni Nieting ay malamang daw sa tinawagan lang siya nito upang asarin. Tinanong naman ni Xiaoyu kung pupunta nga ba siya ng ibang bansa at kung pwede siyang sumama, pero sinabi lang naman ng ating bida na umuwi na muna tayo. Kailangan ko munang pag-isipan lahat bago ako magdesisyon. Ilang sandali pa ay tinatawagan na ang mga pasahero ng eroplano patungo Ngayo County kaya agad namang tumayo ang magkapatid upang magtungo sa eroplano. Makikita naman ang babaeng ito na naglalakad ng halos labas na ang mga melon at isinampal sa ating bida, nabangga ang ating bida na napa-array pa. Kaya naman sinigawan at pinapatigil niya ito, dahil hindi man lang daw humingi ng pasensya matapos siyang banggain. At sa pagtingin nga ng babae sa ating bida ay agad itong nagbigay ng negative points. Nagulat at natakot nga ito nang makita ang pangalang Yunyi, habang nakatingin nga siya sa babae ay sinabing siya ang puppeteer, at mapapansin din ang isang marka na tila phoenix sa leeg ni Yunyi o puppeteer. Tinanong nga nito si Shu kung ano ang sinasabi niya, pero dahil nga sa natatakot ang ating bida sa puppeteer ay agad siyang humingi ng paumanhin at patawad. Sinabi pa nga nito na dapat hindi niya binangga ang babae at muli ay nakikiusap na patawarin siya nito. Natahimik lang naman si Yunyi at naglakad palayo sa magkapatid, habang si Xiaoyu ay iniisip na mapanganib ang babaeng ito na halos mahubaran na, dahil kung hindi ay hindi naman taos-pusong hihingi ng patawad si Lushu. Mabilis ngang nag-type sa cellphone niya ang ating bida,
at sinabing ang babaeng nabangga niya ay ang puppeteer. Wag na nga daw siyang tanungin ito kung paano niya nalaman pero sigurado siya na yun ang puppeteer. Hinablat naman ni Xiaoyu ang cellphone, at sinabing may suot na itim na balabal ang puppeteer diba? Paano mo siya nakilala, may namamagitan ba sa inyo? Kaya naman naisip na lang ng ating bida na imposible at nakakabaliw ang sinabi ni Xiaoyu. Pero hindi bali na daw at kailangan nilang magmadali na sumakay sa eroplano upang makauwi at makapag-report kay Zujin sabay kuha sa mga gamit nila. Pagdating naman sa eroplano ay halos malaglag ang panga ng ating bida, habang iniisip ang posibilidad ng pagkakataon, dahil sa nakasakay din sa eroplano ang puppeteer o si Yunyi. Ang pinakamasaklap pa ay katabi niya ito, kaya iniisip ng ating bida kung bakit ang A-rank na puppeteer ay sumakay sa eroplano. Isa pa ay masyado daw simple ang pananamit ni Yunyi dahil sa wala itong bra. Habang naliligo nga sa pawis ang ating bida at dinaig pa ang may stiff neck o na stroke na hindi makagalaw ay iniisip kung papahirapan ba siya ni Yunyi pag nakilala niya siya nito. Makalipas ang 2 oras ay naiinis na ang ating bida dahil sa hindi sumasagot sa kanya si Nieting. Minumura na nga niya sa kanyang isipan si Nieting dahil hindi daw talaga ito mag-aaksaya ng pagkakataon na makabawi sa ating bida. Samantala habang hawak ni Nieting ang kanyang cellphone ay tinanong ni Zujin kung bakit hindi niya ito sinasagot. Sinabi lang naman ni Nieting na malamang sa tinatawagan siya nito dahil sa rewards niya sa kakatapos lang na ruin kaya paghihintayin ko muna siya. Sinabi naman ni Zujin na wag mong sagaran ang swerte mo, baka kabahan at manginig ang utak ni Lu Shu ay gumawa na naman ng bagong kalokohan. Kaya sasagutin na nga daw ni Nieting ang tawag niya. Matapos nga niyang sagutin ang tawag ay sabay nagsalita ang dalawa. Sinabi ng ating bida na nais na niyang magtungo sa ibang bansa. Habang si Nieting naman ay sinabing wag mo nang banggitin ang reward sa ruin at hindi na din kita tatanungin sa mga itim na baluti na nakuha mo. Pero nagulat ito at pinaulit ang sinasabi ng ating bida. Sinabi nga niya na wala na akong pakialam sa reward at gaya ng sinabi ko gusto kong magtungo sa ibang bansa. Sinabi din nito na tignan nila ang flight at surveillance video sa airport, dahil ang babae na katabi niya ay ang puppeteer, sabay sinabing wag mo nang tanungin kung paano kung nalaman, bilisan nyo na hanapin nyo siya. Bahagya namang nagulat ang dalawang ito nang malaman na nakita ng ating bida ang puppeteer sa kanilang bansa. At mabilis nang gumalaw si Nieting upang paganahin at makuha ang data mula sa super CCTV niya sabay sinabing babalitaan na lang ang ating bida. Ilang sandali pa ay nakuha na nga nila ang mga video sa airport, at habang tinitignan nila ang larawan ni Yunyi ay sinabi ni Zujin na tama ang hinala ni Nieting, mukha nga daw pangkaraniwang tao ang puppeteer bukod na lang sa dinadala niya na hindi pangkaraniwan ng sukat, pero paano daw kaya nalaman ng ating bida na ito nga ang puppeteer? Hindi ko alam, wika naman ni Nieting, masyado nga daw madaming sekreto ang ating bida pero sa tingin niya ay hindi naman sila lolokohin ni Shu pag-usapang puppeteer na. Gayunpaman ay kailangan daw nila itong mahanap agad dahil hindi nila pwedeng hayaan na lang na ma-expose sa panganib ang kanilang bansa. Samantala pag-uwi naman ng ating bida ay sinabi daw ni Nieting na biglang nawala ang puppeteer, kaya tinatanong nito si Xiaoyu kung hindi naman daw magtutungo sa bahay nila ang puppeteer upang patayin siya, diba? Stress na nga ang ating bida dahil sa takot niyang mamatay. Habang si Xiaoyu ay tinatanong naman siya kung magtutungo ba siya sa ibang bansa para sa isang misyon at kung pwede siyang sumama. Biglang ang bumangon ito at sinabing aalis siya matapos ang 3 araw, pero hindi siya pwedeng sumama dahil ayaw ng ating bida na maging target din siya ng puppeteer. Hindi na nga nakapagsalita si Xiaoyu. Dahil mabilis na tumakbo ang ating bida nang marinig na may kumakatok sa kanilang pintuan. Agad nga niyang pinapasok sa kwarto niya si Mingyu at tinanong kung ano ang magiging misyon niya. Sinabi nga ni Mingyu na matapos ang 3 araw ay aalis ang grupo ng mga individual cultivator at pangkaraniwang tao, upang magtungo sa iba't ibang lugar at organisasyon upang kausapin ito at para makabili na din ng resource sa cultivation. Sasama nga daw ang ating bida sa grupong ito at ang magiging trabaho niya ay ang protektahan ng grupo nila ng palihim, lalo na ang mga pangkaraniwang tao na responsable sa diplomasya. Tinanong nga ng ating bida kung ano ang bagong pagkakakilanlan niya. Si Li Teng nga daw ang bagong pagkakakilanlan ng ating bida dahil mainam itong scapegoat. Bukod dito ay sinabi din daw ni Nieting na pwede siyang gumawa ng kahit na anong kalokohan gamit ang pagkatao ni Li Teng. At di nga ito makapaniwala na sinabi ito ni Nieting. Humawak naman sa balikat niya si Mingyu at hindi daw nito inaasahan na magiging dragnet agad ang ating bida,
Pero sigurado daw na ang ninth Dragnet ay mag-iiwan ng marka sa lahat. Pero nagalit ito at sinabing nais niya lang magtungo sa ibang bansa, pero hindi ibig sabihin nito ay payag na din siyang maging ninth Dragnet. Seryoso ka ba lahat ay pangarap at nais ang posisyon ng ninth Dragnet, wika naman ni Mingyo, pero sinabi lang naman ng ating bida na malaking responsibilidad ang kaakibat ng posisyong ninth Dragnet at hindi pa daw siya handa upang gampanan ang tungkulin na ito. Muli ngang sinabi ng ating bida na hindi pa siya handa, pero hindi naman daw naniniwala si Mingyo. Sabay sinabing sampalin mo nga ako dito para malaman ko kung nananaginip ba ako o hindi. Kaya naman mabilis siyang sinampal ng ating bida at tila nasiyahan pa ito, kaya naman iniisip nila Xiaoyu na may mali sa pag-iisip ng baklang ito. Bago naman siya umalis ay sinabi niya ang iba pang bilin ni Nieting, na pwedeng magpakilala ang ating bida kung kinakailangan upang pamunuan ang buong grupo nila. Isa pa ay pwede niyang abandonahin ang kanyang mga kasama sa grupo kung sadyang mapanganib ang sitwasyon para na din sa kanyang kaligtasan, dahil sa nais daw ni Nieting na makabalik siya ng buhay sa kahit ano pang paraan, pero sinabi naman ng ating bida na, sabihin mo kay Nieting na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang makauwi ang buong grupo ng ligtas at buhay.